Sorry Kasi ate naman, pinaiyak pa ako eh. Mahirap maging single mom. Alam naman natin yan, maging single parent. At early stage in my life, nahirapan ako. Papa's girl ako eh. Alam mo yun? Kaya hindi madali sa akin pag pinag-uusapan yung tungkol sa tatay. Kasi wala, namimiss ko talaga yung tatay ko. When I was younger, kasi I spent more time with my dad when I was growing up. Kasi siya yung nag-train sa akin kung paano yung pagkanta. Kasi yung daddy ko siya talaga isa sa mga coach ko, voice coach ko. Yung father ko, feeling ko, sa kanya ako nagmana. People person, maingay, makwento, komedyante, at masarap magluto. Yun, ang tatay ko. Kaya when he passed away last 2021, talagang it was heartbreaking for me. Kasi at that time, actually, sitcom pa yung ginagawa ko. I was doing Pepito Manaloto. But then my dad always accompanies me pag may mga shows sa school or mga events na as Sharon Magdayaw, hindi pa ako Vina Morales nun. So yun yung mga nakakamiss lang na mga moments ko with my dad. Napaka-stricto niyan. I have to practice every day sa singing ko. So, minsan umiiyak na ako dahil gusto kong maglaro. Hindi ako makapaglaro masyado. Kasi nga, yun ang gusto niya na talagang yung training niya, ganon ka-stricto. But of course, until now, I get to spend time with him. So, in the middle of that, alam mo yung may iiyak ka, pero may kailangan kang gawing eksena na comedy. So, syempre, alam mo yun, the show must go on, di ba? Tapos, burol nung father ko. Ongoing din yung taping ng Pepito. And then, parang sobrang busy. So, there was a time I didn't have the chance to grieve then when my dad passed away. Tapos ako yung nag-asikaso lahat hanggang sa nilibing siya. Pero siguro dun lang nag-sink in sa'yo. Di ba sabi nga nila after mailibing, parang dun lalo magsisink in sa'yo yung pagwala na talaga, hindi mo na nakikita at all. Tapos habang tumatagal, actually, he just celebrated his birthday. He should have been 70. 4 years, pero parang wala. Habang tumatagal, parang lalo ko namimiss yung tatay ko. My dad kasi trained us to be an entrepreneur. Bata pa lang kami, nagbebenta na ako. Sinasama niya kami pag may mga business na ganyan. Or nagbebenta kami kasi mayroon kaming store sa province before. So, yun yung training nila sa amin na kailangan maging masipag ka. When in doubt, pagka may challenges man, anything na pinagdadaanan mo, tapos yung naiiyak ka sa hirap, ang lagi yung sinasabi, anak, ipanalangin mo. Lagi yung sinasabi lang ganun. Na pag may bumabagabag sa'yo, meron kang mabigat na pinagdadaanan, sabihin lang niya, anak, ipanalangin mo, ganun lang. Kaya yun din ang sinasabi ko sa mga anak ko. Yun din yung tinuro ko sa kanila actually. Mahirap maging single mom. Alam naman natin yan, maging single parent. At early stage in my life, nahirapan ako. But then, hindi ko masyadong naisip yan dahil unang-una, yung pamilya ko, nandiyan palagi. Never nila akong inaiwanan or, na-disregard. They were just there to support me kung ano yung nangyari sa buhay ko. So, I never felt left out na, oy, ako lang yung mag-isa para palakihin ko yung anak ko. Hindi, ang nangyari, buong pamilya ko nandiyan para suportahan ako at i-guide ako. And of course, a lot of prayers. Oo, a lot of prayers. And the guidance of family. Yun talaga. Hindi naman niya ako maririnig, siyempre. Pero siguro na lang, love your parents. Mo yung message ko siguro sa lahat ng mga nanonood sa atin, lalo na yung mga kabataan, anumang generation tayo, di ba? Love your parents, respect your parents, make the most of it. Actually, hindi lang life is short eh. Life is unpredictable. You'll never know what's gonna happen. Kaya hanggat nandyan sila, hanggat nahahawakan nyo, naaakap ninyo, kung hindi nyo man sila kasama na sa bahay, puntahan ninyo, diba? Or ilabas ninyo. Kung may means naman kayo na i-treat ang inyong mga parents. So, please, habang nandyan sila, sulitin nyo, savor the moment with your parents. Kahit nanay, tatay, savor each moment. Kasi yung mga hindi pa magulang, magiging magulang din kayo. To have more years, ang wish ko sa daddy ko, for us to have more years together with the family, of course. For him to be always healthy. I'm just so grateful and thankful for all the blessings sa lahat ng dumaan sa buhay ko at mga pagdadaanan pa.
sa lahat ng mga nanonood ng Single Mom, kayang-kaya natin yan. Thank you.